Nagtrabaho ako sa isang lokal na pizza shop noong nasa mid-20s ako. Isa lang itong maliit na lugar na may delivery at may ilang mesa sa loob para sa dine-in. Sa totoo lang ay hindi ganoong kasarap ang pagkain. Ang tanging espesyal lang sa lugar ay bukas ito 24/7. Kaya kahit mga lasing ay pwedeng pumunta dito buong gabi. Madalas akong nag-iisa sa trabaho pero ayos lang sa akin. Sa totoo lang ay mas gusto ko pa nga iyon. Walang mahirap lutuin sa mga pagkain. At kapag walang ganoong katao, pwede kong gawin ang gusto ko habang naghihintay. Hindi iba ang gabing ito kumpara sa ibang gabi. Kahit na sa simula, pumasok ako ng 9:00 ng gabi at pinalitan ng day manager. Walang espesyal na gawain na kailangan kong gawin ngayong gabi. At dahil Martes, handa ako para sa isang chill na gabi. Pinaghandaan ko lang ang ilang workstation sa likod at naghintay na lang ng mga order. May iilang customer sa mga unang 2 oras, pero biglang tumatahimik. Walang walk-in o tawag, kaya umupo na lang ako sa isang upuan sa likod ng kusina at nag-scroll na lang sa phone ko buong oras. Mga 1:00 ng umaga, narinig ko ang bell sa may pinto na tumutunog tuwing may pumapasok. Tumayo ako at naglakad papunta sa harap kung nasaan ang counter. Pero natigilan ako nang makita ko ang main room. Walang tao doon. Nakatayo lang ako at tumingin sa kalipat kanan. Pero wala talagang tao. Napangiti pa nga ako ng kaunti habang naglalakad papalapit at paulit-ulit kong tinitignan kung may pumasok ba. Nakakatawa kasi baka sanay na ako marinig yung tunog buong gabi. Kaya niloloko na ako ng utak ko. Sigurado akong wala naman. Kaya bumalik ako sa upuan ko sa kusina. Hindi ko na iyon masyadong iniisip pagkatapos. Sa loob ng susunod na 15 minutes, wala pa rin tawag o customer hanggang sa tumunog ulit ang bell. Ngayon, hindi na ako nanonood ng video nang mangyari iyon. Kaya alam kong narinig ko talaga. Tumayo ako at naglakad papunta sa main room. Pero natigilan ulit ako. Walang tao roon. Pagkatapos ng ilang segundo, naglakad ako papunta sa pintuan at binuksan iyon. Inilabas ang ulo ko at tumingin sa sidewalk sa gilid ng building. Walang tao doon. Wala ring mga sasakyan sa parking lot. Hindi ko masasabi na natatakot ako. Mas nalilito lang talaga. Pinaglaruan ko pa nga yung pinto. Sinusubukan tignan kung tutunog nang hindi bumubukas ito. Pero hindi naman. Ang weird lang talaga. Pero wala akong magawa. Nagstay ako sa harap ng halos 30 minutes. Hinihintay na tumunog ulit ang pinto. Pero hindi na tumunog. Kaya bumalik ako sa kusina. Nasa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng umaga ito. Na siya talagang pinakamabagal na oras sa gabi. Hindi nakakapagtaka. Pagbalik ko sa likod, ilang minuto lang ang lumipas bago muli tumunog ang pinto. Ngayon, nanatili lang akong nakaupo at nakikinig kung may tao. Wala akong narinig pero para sigurado, sumigaw ako. Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot. Iniisip ko na lang na kung ano man ang problema ng pinto, hayaan ko na. Kaya nagpatuloy lang ako sa phone. Nakakapagtaka, wala ni isang customer sa loob ng 1 oras pagkatapos noon. Kaya sa kabuuhan, halos 3 oras na walang nangyayari. 4:00 ng umaga na at para sa huling oras ko, kailangan ko ng maganda para sa susunod na shift. Tumayo ako at pumunta sa harap. Sinimulan kong bilangin ng pera sa register mula sa iisang order nung umpisa ng shift ko. Pero habang naandun ako, may kakaiba akong naramdaman. Para bang may mali. Paulit-ulit akong tumitingin sa bakanting kwarto sa harap at sa kusina sa likod ko. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Iniisip ko na lang na baka dahil sa kakaibang gabi ko,
yung pinto at lahat. Nagpapasalamat na lang rin ako na malapit na matapos ang shift ko. Ilang minuto pa ang lumipas nang bigla akong makarinig ng tunog sa sahig sa likod ko. Para bang itong libag ng bota na nagpadala ng kilabot sa katawan ko at napalingon ako kagad. Para bang nawalan ako ng hininga. May isang lalaki nakatayo mga 5 o 6 na talampakan lang ang layo sa akin. Nakaitim siyang lahat, punit-punit ang mga damit at may hood na nakatakip sa mukha niya hanggang sa ibabaw ng mga mata. Namumula ang mga mata niya. Hindi ko alam kung lasing siya o high siya. Pero malino na hindi siya nasa matinong pag-iisip. Doon ko nakita yung hawak niya na sa isang kutsilyo sa kaliwang kamay. At puti ang mga kamao niya sa higpit ng pagkakahawak nito. Nanatili akong walang galaw. Sinusubukan huwag palalain ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang segundo na hindi siya gumagalaw at nakatingin lang sa akin, nagdesisyon akong magsalita. Hoy, makinig ka. Kunin mo na lang ang pera sa register. Hindi ako magsusumbong. Pakiusap, pakawalan mo lang ako. Sabi ko, sinusubukan magsabi ng kahit ano para makalabas sa sitwasyon. Pero nakatayo lang siya roon. Hawak pa rin ang kutsilyo at may tingin na parang wala sa sarili. Sa totoo lang, mas lalo akong natakot kasi malinaw na hindi siya normal na tao. Hindi mo mauhulaan ang gagawin niya. Ang counter na kinaroroonan ko ay L-shape. Umaabot hanggang sa likod kung nasaan siya. Kaya kung tatakbo ako, kailangan ko munang tumakbo ng ilang hakbang papunta sa kanya at paikot sa counter bago makalabas ng pinto. Dahil nasa 5 talampakan lang ang layo niya, madali niya akong mahahawakan o masusugatan kung susubukan ko. Kaya ginawa ko ang susunod na pinakamagandang option. Tumalon ako sa ibabaw ng counter. Hindi ito maganda tignan, pero sa tingin ko gumana naman. Bumagsak ako sa sahig at tumayo agad. Nakita ko siyang tumatakbo papunta sa akin na may mukha ng matinding galit at paghayok sa dugo. Tumakbo ako palabas ng pinto at nakalayo lang ng ilang segundo bago ko narinig na lumabas din siya. Masyado siyang malapit para subukan ko pang pumunta sa kotse ko sa likod ng building. Tumakbo lang ako ng tumakbo, umaabot sa kalsada at umaasang may dumaan na sasakyan para tumulong. Pero sa isang punto, huminto na siya sa paghabol. Hindi ko alam kung kailan kasi nakatutok lang ako sa pagtakbo at hindi na lumilingon. Tinawagan ko ang pulis at naghintay sa kalsada hanggang sa dumating sila. Inabot ng 5 minuto bago sila dumating. Wala na ang lalaki. Pero ayon sa kanila, pagkatapos niya akong habulin, bumalik siya sa shop at winasakan lahat. Basagan lahat at umalis siya sa likod ng pinto kung saan kinayod pa niya ang kutsilyo sa gilid ng kotse ko. Malamang, pinagmamasdan niya ako sa loob ng shop mula sa malayo at ginamit pa yung pinto para ilihis ang atensyon ko para makapasok nang hindi ko napapansin. Aminado akong epektibo ang plano niya na nagpaparamdam sa akin ng pagkabobo. Nakakilabot din isipin na may 1 oras na pagitan mula sa huling pagkaring ng pinto at nang makita ko siya. Kaya malamang, nagtatago na siya sa loob ng shop buong oras. Nakakatawa rin kasi wala akong ideya kung sino siya. Akala ko random na tao lang, pero parang nakatutok sa akin ang kilos niya. Baka maling lugar, maling oras lang talaga. Hindi ko alam. Hindi na siya nahanap. Hindi na rin ako nagtagal magtrabaho roon. Takot na ako na baka bumalik pa siya.